anak ko. Hinahanap ko siya, unang hanapin ko talaga, hindi ko ako nakahilamos yung tabon ko. Kasi pag once sa tinanggal ko siya, parang pakiramdam ko yung hangin pa na, maano. Kahit sa bahay ka, naka-hijab ka. Eh, hindi ko nga din alam. Hindi, ang kasi pag hijab ka, maganda yan. Hindi mo, parang may takot ka sa Diyos, sa Parang Allah. nasanay na, tapos minsan nagsusuot ako nandito. Parang pakiramdam ko, parang may pumapasok na hangin doon. Nasaan Ay, ka? sabi ko, hindi na, mula noon, hindi na, yung mga damit ko. Pero doon, nagsasala ka doon, Saudi. Nagsasala ka doon. Oo, nagsasala ako. Yung mga kapatid mo, nag-Muslim din. Ako lang. Yung parents mo, alam nila. Patay na sila. Pero yung mga kapatid mo, hindi sila nagalit sa'yo dahil nag-Muslim ka. Kaya nga, nanibago nga sila sa akin. Pero na-explain mo naman sa kanila. Mga anak mo. Maliliit ang mga anak ko eh. Pero alam nila, okay naman sa kanila. Ano sila, inaasar nila ako. Sabi na, bakit mama, hindi ka naman ganyan dati? Oo. Sabi niya, yung buhok mo, nasusuklayan ko. Ngayon, maliligo ka lang, kunti lang. Tatabunan mo na naman. Ay, pag naligo ako, inaano ko agad sa kwarto ako eh. Kasi parang naiilag na ba ako? Naiilag na ako na, yung bang, parang naiilag na ako na mama makakita sa buhok ko. Naiilag ako. Ano ka, Ginagawa ko. yan ang tinatawagan na guidance. O baga, hidayat. Ginagawa ko, pag naliligo ako, maglalak ako ng kwarto, may ventilador, susuklayin ko yan. Bago ako lalabas, nabunan ko yung tuyo na. Sabi ng mga kapatid ko, ano ba yan? Basta pa nga yung buhok mo, nagtabong-tabong ka na yan. Tignan mo, pagtanggal mo yan, puro na yung puti. Sabi ko, hayaan mo na. Sabi ko, hayaan mo na ako puti, doon naman ako pupunta. Hindi na talaga ako nasakit. Kaya nga sabi ko, paano kaya gagawin ko? Ilan? Magkano yan? 4. At saka isang candy. Isa lang? Kaya nga sabi nga niya, inoon talagang pagdating ko dito sa baba ko, yung nakaabaya. Hindi ko talaga tinanggal yung abaya ko kasi nga, Yung iba, tinatanggal, no? hindi ko talaga tinanggal kasi nga parang, Pero ang ganda ng kwento. Alam mo, napakaganda yung kinuwento mo tungkol sa ano yung Hajj o Umrah? Yung pagpunta nyo sa Makkah. hindi kasi parang ano yan siya eh. Di ba, Yung square yan siya. ginawa nyo, umrah yun o hajj? Hindi yata Hajj, no? Umrah. Parang, Kasi, Eh, anong buwan yun? ano bang, ano yun eh. After ng Ramadan o before Ramadan? September yun eh. wala pang Ramadan. September, yung mag-aalay ka, dapat Mabato? magkakatay ka ng, Okay. magkakatay ka, di ba, yung mga, Hajj yung Hajj. Baka pinag-Hajj ka. So, pinag-Hajj ka. Tapos, hindi mo nung una, hindi nga. pinasok mo yung ulo mo. Hindi talaga pumasok. Kasi, kumbaga sa ako pakisama lang eh. Pakisama, kaya yun, hindi talaga pumasok. Pakisama lang, pero, Yung sa butas. nagba-Bible study ako doon, linggo-linggo, inahatid ako ng amo ko doon sa, Hindi pa yung sa mga Pinoy na abot sa Bible Islam. study. Pinag-aaral ng Islam. Inahatid niya ako doon. Pero kahit nag-Bible study ako, hindi pa rin ako sincere. Kumbaga, oo, katoliko ako, pero hindi rin ako nagsisimba ng katoliko. Dati. Kasi kahit katoliko man ako, hindi pa rin ako, dun sa mga, ano dyan, una-una ko kasi nakita, papasok ng simbahan, gaganon, tapos gaganon, tapos doon sila magsisimba sa ano na yan. Sabi ko, kasi naman i-direct mo doon, kailangan pang sa kahoy na yan. Kaya hindi rin ako nagsisimba ng katoliko. Tapos Kasi yung pare doon sa, communion kasi kami, yung pare doon, kumbaga, tinanong ko siya kasi ang dami kong katanungan kasi sa katoliko na gusto ko yung bang malaman yung kasagutan talaga na gusto ko yung may tamang sagot talaga na mapaliwanag nila sa akin. Sabi ko kasi sa kanila, bakit nyo kailangang pagdasalan yung isang puno ng kahoy na pwede naman kayo magdasalan diretso doon? Eh bakit kailangan pagdasalan nyo yan? Bakit? Yun bang magsasalita pa doon? Oo nga, parang collective flight. Sabi ko, pwede naman kayo magdasal ng diretso dun ba? Bakit kailangan pang idaan sa rebulto na yan? Ano bang connection yan sa doon? Yun daw yung, ano ba yung sugo ni... hindi ko na alam yun eh. Tapos nung pumasok ka na sa Islam, parang iba ng parang pakiramdam. Nung una talaga, wala. Kumbaga, pakisama lang eh. Kasi 2 taon na ako eh. Kumbaga, naawa ako sa amo ko kasi sige siyang sa akin na sige na ganito. Tapos lang tumagal, parang na-inlove ka rin sa Islam. Parang Sabi nagusto. ko naman sa kanya, kung once na
kumbaga ma-explain mo sa akin About Islam. kung ano yung benefits ko diyan sa pagiging Islam na yun. Kung may maganda ba akong maririnig na tama naman sa ano ko. Oo. Sabi ko kumbaga yung sa paniniwala ba? Sabi ko, oo ibubuo ko. Sabi ko sa kanya. Pero nung una talaga, nakisama lang ako. Yun nga, dinala ko niya baka. Akala ng amo ko ay sincere na ako. Kaya di pumasok yung ulo Hindi mo. man pumasok doon. Tapos nung sumunod, Hindi pumasok doon kasi sabi ko, bumalik ko sa amo ko. Sabi ko, madam, anong gagawin ko? Hindi naman pumasok yung ulo ko. Kasi sabi ng amo ko, pinaliwanag na siya. Pag once na naiano mo yung ulo mo doon, parang may hangin na hihigop sa'yo. Allahu Akbar. Di, ginanong ko naman, wala naman. Hindi naman pumasok. Di bumalik ako. Sabi ko, madam, kasama ko pa yung amo kong lalaki. Saka yung amo kong babae. tapos umiyak yung amo mo. Umiyak yung amo kong babae. Lakas ng Ang sabi niya sa akin, hindi ka kasi sincere. Hindi mo pa talaga tanggap yung pagka-Islam mo. Kaya hindi pumasok yung ulo mo. Umuwi kami. Nagplano naman kami umuwi. Tapos sabi niya, Next year ulit, pag-isipan mo muna ng maigi. ang Islam. Talagang Tanggapin mo. Tanggap ko talagang kailangan niyan tanggapin mo talaga sa loob mo na sincere ka diyan sa pinasok mo. Sabi niya, huwag kang mapanggap dahil malalaman niyan kung talaga ikaw ay nagpapanggap. Oo, kung totoo yan. Ayun, nung bumalik ako doon sa Bible study, bigla na lang may umano sa akin na na malamig na hinipo ako na parang may bumulong sa akin na, sige, ituloy mo na yan, sige, parang pinupush ba niya ako? Pinupush Tapos nung pagdating ko doon, Parang tinutulak ka sa Islam talaga. Oo, tinutulak ako doon. Tapos pagdating ko doon, umiiyak ako. Hindi ko alam bakit. Basta tumulo na yung luha ko. Tapos sabi ko doon, sabi ko, bigyan mo ako ng sign kung ito ba'y para sa akin na. Kasi parang nararamdaman ko na eh. Tapos doon, umiyak na lang ako. Tapos nung bigla na lang ako nagsalita doon na ito, tanggap ko na. Basta hindi ko alam. Basta sabi ko doon, sabi ko, ito, buong puso ko nang tatanggapin ang pagiging Islam ko. Tapos nag-hajj kayo ulit, pumunta kayo ulit sa Yan Makkah. ang ginawa ng amo ko, kasi sunod naman yung amo ko din. Ang ginawa ng amo ko, yun, na parang nakita nila na sincere naman talaga ako. Bumalik na kami uli ng Makkah. Every year kasi yan, yearly, di ba? Oh. Nung pagbalik namin ng Makkah, eto na, nung pagpasok pa namin doon sa entrance, yun na, nalalamig na ako. Nalalamig na, tapos paikot yan, di ba? Ikot kami doon sa taas hanggang sa pababa kami. Yun, nilalamig na ako. Tapos hanggang dumating kami doon sa square na yun, na may dyan, doon na parang hinihila na ako doon, na parang may nakikita akong puti. Tapos pagdating dyan sa, di ba, ganyan siya. Puti yun. Hindi ko alam eh, ano yun? Kami nakikita ko mga puti. Mga jinn. Okay. Mga anghel, Tapos oh. di ba, square yan siya, may maliit na butas yan sa bawat kanto. May maliit na butas yan. Kaya ganun ako doon, nakapikit ako. Kasi ayaw ko nga makakita, gusto ko yung sarili ko lang ba. Sabi ko, nandito na ako. Sabi ko, kung ito talaga Parang naiiyak ka na. talagang umiyak na talaga ako. Alam. Talagang hindi ko sinasadya na umiyak ako, pero tumuro talaga yung luha ko. Sabi ko, Masya andito na Allah. ako. Sabi ko, sana naman, sabi ko, oo, sabi ko, tinatanggap ko na ng buong buo na wala akong pag-aalinlangan sa sarili ko. Ayun, unti-unti kong pinasok doon. Ay, hinihigop yung ulo ko. Pumasok. Sa ano? Masya Allah. Nagulat nga ako, ang liit lang talaga. Tapos nakasya yung ulo. Maliit lang talaga siya. Tapos nagkasya yung ulo. Tapos pag mo doon, maliit lang siya talaga, pero hindi mo akala magkasya yung ulo mo doon. Tapos pagdating doon sa loob, parang Napalamig. siyempre wala kang makita doon, di ba kasi madilim. Oh. Ang lamig-lamig doon na parang kahit nakapikit ka pero parang makikita mo talagang nandun. Nandun. Ang ganda no, ang ganda ang pakiramdam. naman yung kwento mo. Maganda ang pakiramdam. Ang sarap ng pakiramdam mo. Tapos nung pagdating namin, nag-ano na akong tubig, di ba? Yun. Tinuro ka na magsala. Tinuruan ako magsala. Kaya, ang ginagawa ng amo ko, sa tuwing magsasala siya, para hindi ako makaligtas, sasala ako sa tabi niya. Hindi nga ako nakaligtas. Sa tuwing sala niya, sala din Pero ngayon, masaya ka naman na ikaw ay ganap na ng Islam Muslim. puso ko na rin tinanggap. Masaya na rin ako. Kasi Alhamdulillah. kung ano man yung, kumbaga, kung ano yung ginagawa ko doon, hindi ko na nagagawa dito. Pwede kang ibig sabihin nun, parang pinatawad ka na. Kasi sa Islam kasi, once na mag-convert ka sa Islam, lahat ng nakaraan mong mga kasalanan, tatanggalin ng malilinis lahat yun, babalik ka sa pagiging bata na wala Kasi kasalanan. kung ano man yung nasa loob mo, talagang ilalabas mo pala yan na hindi mo alam kung bakit mo siya Oo. nailabas. Yun ang tinatawag na guidance, parang biniyayaan ka ng Allah. Sama ng loob mo. Ano pala kahit